Tapos na tayo sa sales journal, purchase journal, cash receipts journal. Before tayo pupunta sa cash disbursement journal, unahin muna natin ang general journal. Kasi itong cash disbursement journal medyo mahaba-haba to. As you can see here, kapag may receiving report, automatically mapupunta siya sa general journal. Okay? At kung meron ding mga source documents na beyond the date, mapupunta sa general journal. Kaya kapag may makita kayong check voucher, statement of account, hindi siya automatically mapupunta sa cash disbursement. Titingnan nyo dapat yung date. In this case, unahin natin yung receiving report. Again, kapag may nakita tayong receiving report, ito ay mapupunta sa general journal. So, yun muna natin gagawin. Base dito, and as you can see here, tingnan natin ha, yung general journal dito, dalawa. Pero as one lang yan sila. Dapat sa general journal ang pag-record na uuna dapat yung mga transactions that doesn't belong to the 4 special journals. So dito natin ilalagay at isa sa mga yon ay ang receiving report. And then, mga adjusting entries ay mapupunta dito. As one pa rin yan sila, isang general journal pa rin yan sila. Sinegregate ko lang. Pero mauuna, ito, yung mga transactions that doesn't belong to the 4 special journals. Okay? Unahin muna natin again yung receiving report. Again, pag receiving report, automatically mapupunta siya sa general journal. So, hanapin natin. Check voucher lahat. Check voucher, check voucher, check voucher, voucher. Ito, receiving report. So, ito, mapupunta siya sa dito. Okay? Ito ay receiving report. Anong ibig sabihin ng receiving report? Okay? Ang receiving report, it means meron kang ibinalik. Okay? Meron binalik. So, it's either kung yung receiving report na yon ay galing sa company or hindi. Mapupunta pa rin siya sa general journal. Pero ang tanong na ito, kung sales return ba siya or purchase return? Bakit may return? Kasi nga, receiving report means na meron kang pinapakita mo yung kondisyon mismo ay damaged merchandise. So, kailangan, dapat mag-prepare ka ng receiving report. Generally, kapag receiving report talaga, ang nagpe-prepare nito ay ang buyer. So, therefore, dapat yung sa pagdating sa documents, dapat ang nakapangalan sa pag-purchase returns ay dapat nakapangalan siya mismo doon sa buyer. Pero in this case, meron pa ding mga prerogative mismo ng company. Example, kapag ang company mismo ay ang nagbebenta, okay? Nagbebenta ng goods. Tapos yung goods na binenta niya ibinalik sa kanya. Okay? Pwedeng siya ang mag-prepare ng receiving report. Pero generally talaga, ang receiving report ay piniprepare. Ang nag-prepare po talaga dito ay ang buyer. But in this case, sa ating assessment, isipin ninyo kapag, again ha, kapag ang receiving report ay nakapangalan mismo sa company na pinag-uusapan natin, ito ay sales returns and allowances. Okay? Again ha, kapag ang receiving report ay nakapangalan mismo sa company, ito ay sales returns and allowances. Kapag naman ang receiving report ay nakapangalan katulad nito sa supplier A, ito. Oops. Ito ay purchase returns and allowances. Pero generally talaga, ang receiving report ay piniprepare ng buyer. Pero para pa hindi na lang kayo malito, isipin nyo na lang na kapag nakapangalan sa company, okay, company B, okay, pinag-usapan natin company B, so definitely sales return. Ito naman sa other company, so mapupunta siya sa purchase returns and allowances. At dapat, naka-ayos siya. Okay, naka-ayos siya by date. Okay, October 4 and October 6. So, tapos na tayo dito. We're already done with the receiving report kasi I think wala namang receiving report another one. Hanapin natin ha.
Ito, puro cheque na to. Okay, we're done with this one. Again, tapos na tayo dito sa receiving report. Now, we will find source documents beyond the date. Ano bang pinag-uusapan nating pag-prepare ng financial statement, 'di ba? For the month of October 2020. Ibig sabihin, beyond that date, at mapapansin nyo to dito, kapag may nakita kayong date na kakaiba, iba, beyond October, ibig sabihin, mapupunta siya sa General Journal. So, hanapin muna natin para hindi tayo malito. So, maghahanap tayo dito. Maghahanap tayo ng, mapapansin nyo to dito, na belong sa General Journal kasi hindi siya date na usually nakikita natin dito. 'Di ba? Pinsan natin, puro October makikita natin. Puro yan October. Okay? Puro yan October talaga. So kapag makikita tayong mga date na iba, ilalagay natin sa General Journal. So puro October, no? Kahit anong documents man yan. So ito puro October. Puro October, 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 October. Ito, November and December. So mapupunta siya sa General Journal. Okay. Punta siya dito. Okay. Okay, done. Hanap pa tayo ng iba. So, magkaiba sila, di ba? November and December. So, pinag-uusapan natin October lang. So, mapupunta sa General Journal dito sa Adjusting Entries. October din to. October, 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 October. Ito, October din to. Ito, November. Okay. November. Okay. Punta siya dito. Oops. Hindi to iisang documents lang ha. May combinations to. This is November 5. So, mapupunta siya dito. Arrange muna natin. Here. Dito siya. Ayusin muna natin. This is November 5. So, ito November. Okay. Oops. Dito. Paano ba ito matanggal? Okay. Ayaw niya matanggal. Kuya, ayaw matanggal. Oopsie. Lagyan mo tayo dito ng... Okay. Oops. Okay. Text effects. Bakit ayaw matanggal nito? Anyway, mamaya na lang. Maubos ang oras natin. Pinakaka-bother to ha. Okay, format text effects. Paano ba to tanggalin? Okay. Ganito natin. Ayun. Bother ako sa... Okay. Yun.
Natanggal na. Kuya, natanggal. Okay, it's November 5, November 10, December 10. So magana pa tayo ng iba pa. October 25, October 10. Ito October din to. October. Ito November. November 10. Pero parang itong November 10 na to ay parang may relate dito. So ito. So 4180, so mag-partner sila. Lalagay natin dito. So mag-partner to sila dapat. Okay? Ibig sabihin, check voucher muna una, tapos, okay, pagkatapos ng check voucher, okay, 'di ba? Ganito man talaga ang step, check voucher, tapos pagkatapos ng check voucher, mag-release ng cheque. So belong to siya sa saan? Sa general journal, sa adjusting entry specifically. Kaya dapat tanggalin nyo muna to. Kasi 'di ba base dito, pag cheque, 'di ba mapupunta sa cash disbursements. Tama naman talaga kayo. Pero kapag hindi nyo tiningnan yung date, kita nyo pala, hala, nakalimutan ko pala, kwan pala to, November 10 pala to. So hindi siya belongs doon sa cash disbursement. Automatically mapupunta siya sa general journal. So ito December 10 din. So may partner pa to siya dito. I think dito 30,000. Okay. Nalagay din natin dito. Okay. On. Ito, November 7. I think so. Mapupunta ba to siya dito? Parang, okay. Saan ko na lang to dito? Oops. Yusin natin. Ito naman siya. Pagbago ba talaga OS ba? From Windows. Pero maganda naman to kasi smooth siya. May learning curve lang tayo. Pero so far, I'm loving it. I'm loving the OS. The Mac OS. Okay, so we're done. We're done with this one. Tapos na tayo. Meron pa bang iba? Meron pa ba? Other date. Okay. We're done. Puro October na to lahat ata. Okay. And we're done with our general journal. Dito na tayo sa cash disbursements. Medyo mahaba-haba tong cash disbursements. Pero, para more organized, uunahin muna natin ang ating check voucher para hindi tayo malilito. Okay? Dapat, again, uunahin natin yung check voucher. Tingnan natin dito based sa answer key ko, ilan ba ang check voucher? Nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 13. So, dapat 13 din. Okay, unahin natin itong cash disbursement. Specifically sa cash disbursements, natin hanapin ang lahat ng mga check voucher. So, yun natin check voucher, unahin natin, ha? Dapat ito. Oops. Yusin natin. Sobrang dami ata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, parang nasobrahan na ata. Oopsie. 1, 2, 1. Wait, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, oops. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Okay.
unahin natin ang mga check voucher. So, sa check voucher, para hindi ako malito, lagyan ko ng number. Kasi since alam kong 13 to sila, sa perspective ko lang to ha, para hindi ako malito. Oops. Bakit ayaw mo? Okay, 1, 2, 3, 4. Kasi alam ko, based sa ano to oh, answer key. Okay. 13 siya sa dapat. 9, 10, 11. Oops. 11, 12, 13. Okay, let's start with this one check voucher. Company B, so mapupunta siya automatically sa cash disbursements to siya lahat ha. Okay, lahat ng mga check vouchers automatically mapupunta siya sa cash disbursement journal. Except of course kapag iba ang date, mapupunta siya sa general journal. Okay, unahin natin. Dito. Punta siya dito. Lagay natin. Bakit napupunta dito? So, lahat kasi niyan, nakikita natin dito oh. Ito. Isa-isa lang kasi yan silang type of source documents. Again, di ba pag sales journal, isa lang siya, isang type of source documents ng sales invoice. Purchase journals, invoice lang din. Cash receipts, official receipts. Dito kasi hindi, combination siya. Okay? Yeah, medyo challenging siya. So, A2002. Dito siya bilong. Pupunta siya sa baba. Bakit? Okay. A2003. Paste natin dito para mapunta sa baba. Okay, yun. Ganun lang pala yun. Magic! So, A2003. Tapos, sunod ay A2004. Natin dito. Oops. Bakit dito? Okay. Unahin talaga sa cash disbursements, mas uniform na dapat nakauna yung check voucher ha. Unahin natin check voucher. And then, A2005. Punta siya dito. Oops. Kakainis. Hindi naaayon. A2006. Okay. A2007. Okay. A2008. Yun na ang medyo may partner kasi to pag cash disbursements. A2009. Okay. Oopsie. Okay. Tapos A20010. Okay. A20011. Okay. Check voucher A2012. Pupunta. Okay. And then ito.
Oops. Mhm. As you can see here, 'di ba? Check voucher to siya ng una. Ano bang partner ng check voucher natin? 'Di ba? Ano? Anong partner? Mga cheque. Okay? Kasi before ka makapag-prepare ng cheque, dapat meron munang ano? Merong check voucher. So titingnan natin ha. Isa-isahin natin. Sana yung mga cheque dito. Partner-partner na natin sila. Wala. Oops, dito. Start tayo dito. So, 1. Okay? So, obviously, mapupunta siya sa eto. Dito. Sa A2001. Makikita natin kasi pareho sila ng amount. Tingnan natin na. Analyze natin siya maayos. Oops. Nakakainis. Bakit to ganito? Oops. Sa taas. Tingnan natin ha. Tingnan nyo yung relationship between this one. Tingnan nyo ha. Paano natin malalaman na may relationship tong silang dalawa? Unang-una, tingnan natin dito sa check voucher. Ang check voucher mismo ay 82001. Kita nyo yan, no? 82001. Okay? Makikita nyo dito sa check voucher, may check number. So, check number 532001. Dapat, yung check na din, at yung check na dapat partner nito ay nakapangalan, I mean na naka-number siya sa 532001. So, hanapin natin. So, pareho sila, 532001. So, isa yung mga way para malaman natin na magkapareho sila. I mean, magka-relate sila. Makita din to natin by looking at the payee. So, yung pay dito ay bookstore company. Okay? So, dapat nakalagay din sa pay to the order of bookstore company doon sa cheque. So, pangalawa. So, check. Pangatlo, titingnan din natin doon mismo sa sa total, 2,240. So, ibig sabihin, makikita din natin yung amount na 2,240 dito sa cheque. Okay?